Sa pagtugis sa may-ari na SUV na may peke umanong protocol plate na pang-senador, sabi ng LTO kaunti lang ang rehistradong sasakyan na kaparehong uri nito. Ating saksihan. Natitikita niyo, matras na. Iilan lang ang nakarehistrong sasakyan sa Land Transportation Office o LTO na kapareho ng modelo ng SUV na ito na nasitang pumasok sa northbound lane ng EDSA Carousel sa Makati habang gumagamit ng protocol plate number 7 na siyang ibinibigay sa mga senador. Sinabi yan ng Executive Director ng LTO sa panayam ng unang balita kaninang umaga. Ilan lang ho ba nagmamay-ari sa Pilipinas niyan? Initial po natin ay wala pa ka pong 30 but we're still looking. Pero hindi pa tukoy ng LTO kung sino ang may-ari ng SUV, lalo pat nakumpirma nilang peke ang plaka nito. Wala ring malino na conduction sticker. Wala tayong makita man lang na unique identification ng sasakyan. But dun sa video, Igan, may nakita po tayo na orange na nasa windshield po nung driver side. We're coordinating with other agencies para baka may video po sila na-enhance, makita, may video po sila na mas malinaw, makita po natin agad ang conduction sticker. Ang paggamit ng mga protocol plate nagsimula sa inilabas na Executive Order 287 ni dating Pangulong Carlos P. Garcia noong 1958. Number 1 ang itinalaga para sa opisyal na sasakyan ng Pangulo ng Bansa. Hanggang 250 ang mga ibinibigay na plaka, kabilang ang para sa mga gobernador at alkalde at iba pang lokal na opisyal. Sa pagdaan ng mga taon, nabawasan ang mga maaaring gumamit ng protocol plate. Ngayon hanggang number 14 na lang ang ini-issue base sa Executive Order number 56 ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Senador Bato de la Rosa, kukwestiyonin kung magsusumiti ang Senado sa International Criminal Court ng transcript ng pagdinig sa war on drugs. Kaugnay yan sa sinabi ni Senate President Chis Escudero na hindi mangingimi ang Senado na i-certify ang transcript basta't may dahilan. Giit ni de la Rosa na dating PNP chief noong Administrasyong Duterte, malinaw ang posisyon ng Malacanang na hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. Giving in to their request is tantamount to recognizing the jurisdiction. O kung mag-submit siya, I will try to question him. Why are you submitting to ICC? When in fact, we do not recognize the jurisdiction of ICC. Tumangging magkomento si Escudero. Kampo ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go, ipinababasura ang mga reklamong perjury at pamimeke umano ng notaryo laban sa kanya. Kaugnay yan sa inihain niyang counter-affidavit para sa kasong qualified human trafficking noong Agosto kahit nasa ibang bansa na siya. Dumating si Go sa DOJ para sa preliminary investigation pero tumangging magbigay ng pahayag. Pero giit ng abogado niya, una-una, wala man siya dito eh. Anong participation niya doon sa notarization na yun? Hindi naman porque inutusan mo, yun na yung kaso mo doon, di ba? Kasi ang kailangan dyan, yung act talaga na nag-falsify ka ng notarization mo. Nakadetain pa rin si Go sa Pasig City Jail Female Dormitory. Inflation o pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa bumilis nitong Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 1.9% noong Setyembre, umakyat sa 2.3% ang inflation rate noong Oktubre. Isa sa pangunahing nakaapekto riyan ang presyo ng pagkain, partikular ng bigas. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, nakaapekto sa supply chain ng pagkain ang mga nagdaang bagyo gaya ng bagyong Christine. Nasa 3.3% anila ang national average inflation rate sa ngayon, kaya pasok pa rin daw sa target ng gobyerno na 2 to 4%. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Pinuna sa pagdinig ng Kamara ang mahigit 100 resibong may petsang 2023 pero ginamit na justification para sa paggastos ng 2022 confidential funds ng Office of the Vice President. Humarap din sa pagdinig ang isang opisyal ng DepEd na nakatanggap umano ng may envelope na may lamang pera mula kay Vice President Sara Duterte. Saksi, si Jonathan Andal. Walang dumating ni isa sa 7 opisyal ng Office of the Vice President na ipinatawag sa hearing ng Kamara tungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang isa sa kanila na Chief of Staff ng Vice Presidente, lumipad pa kagabi papuntang Los Angeles sa California ayon sa Committee Secretary. Ipapasabpi na muli o ipatatawag ang 7 at pag di pa sumipot ay ipaa-aresto na. Pang-4 na kayong hindi naka-attend. Pang-5 ng imbitasyon to. Huwag nyo naman kaming hahamunin
na mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Pero giit ng 7 OVP officials ay pinadala nilang position paper sa komite. Hindi na valid ang naunang sabpina ng Kamara. Kahapon lang umano ito ay pinadala sa kanila kahit October 17 pa ang petsa ng sabpina. October 28 hearing naman ang nakalagay na hearing pero nakaurong para sa araw na ito dahil sa bagyo. Katwiran pa nila ang hearing ay hindi umano in aid of legislation o para makatulong sa paggawa ng batas. May karapatan din umano silang tanggihan ito batay sa desisyon noon ng Korte Suprema sa kasong Calida v. Trillanes. Ang tagapagsalita naman ni VP Sara, hindi na raw konektado sa bise. Nag-decide po kaming mutually, hindi ko kayang i-fulfill yung obligations ng contract as a spokesperson. I found it very difficult for me to go on media and be interviewed on the same matter kasi nawawala yung objectivity because I'm also part of the hearing as a resource person. Kaya di malinaw kung sino ang magsasalita ngayon para sa Vice Presidente. Lalo sa mga tanong ng kongresista kaugnay ng mahigit kalahating bilyong pisong confidential funds ng DepEd at OVP noong 2022 at 2023 na di pa dinidetalye kung paano ginastos. Nasaan na ngayon ang 612.5 million? Sino ang gumastos nito at para saan ito ginastos? Napansin ding may 158 na resibo ang may petsang 2023 pero ginamit na justification para sa gastos sa 2022 confidential funds. Ang sagot noon ng OVP sa COA, typo error lang ito. I don't think, Mr. Chair, this was a mistake that was committed in December 2022. This was a mistake that was committed after the fact, after the AOM and after the notice of suspension when they were rushing to comply with yung mga butas po na lahat ng COA. 158 times po nangyari. Which raises the question, are these acknowledgement receipts spurious? Are they bogus? Are they false? They said they have inadvertently contained clerical or typographical errors indicating 2023 instead of 2022. Considering the nature of confidential activities which are usually conducted discreetly and completed within a short period of time, and in addition to the lack of attention to details of personnel attending to voluminous papers from several individuals, some data in the acknowledgement receipts submitted as proof of transactions may have been missed. Humarap din ang isang DepEd official na nakatatanggap umano ng mga envelope na may lamang 25,000 pesos mula kay VP Sara noong DepEd Secretary pa ito. How many times po? 9 times. The first time I received it, I honestly asked Sex Shine, Ma'am, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. Si ASEC Shine ay si Sunshine Fajarda na dating ASEC sa DepEd at ngayon nasa OVP na. Sinisikap pa naming hinga ng pahayag ang mga opisyal ng OVP. Wala pang bagong pahayag tungkol dito si VP Sara pero dati na nang sinabi, walang maling paggamit sa confidential funds. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Nandal, ang inyong saksi. 1 week to go at pwede nang sama-samang mag-hello love again sa mga sinehan. Pero bago po yan, sumalang muna sa GMA News interviews ang mga bida nito sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Dito ay binahagi nilang excited at kinakabahan na sila para sa pelikula. Ikinwento rin ng dalawa ang natutuhan mula sa isa't isa na naging mas malalim ang friendship nang unang magtambal sa Hello Love Goodbye noong 2019. One thing that she made me realize is don't take life too seriously. I think siya yung nagpa-realize sa akin niya, it's okay to say no at times. Ang dami, pag kailangan mo ng advice, you just talk to him. And then, so magte-text ka lang sa kanya, gano'n? Or sometimes, hindi ako nahihiyang magtanong sa kanya. Like, hindi ko kailangan i-filter yung mga questions ko because I know na hindi siya ma-offend also.